Come on. Para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Magandang good afternoon po. Good afternoon na, magandang afternoon pa. So I believe gising na gising po tayo dito po sa ating narinig na marubdob na panalangin. Ito po ang ating pinag-usapan, pananalangin. Last topic na po ng ating tema patungkol po sa importance of prayer. Of course, hindi naman po tayo titigil ngayong linggong ito na hanggang ngayon na lang tayo mananalangin. Ito po ating mga pinag-aaralan are only lessons and yung pong mga sermon na talagang natatanggap natin para mas lalo pa tayong manalangin. Hindi lang basta manalangin, kamusta na po ang inyong pananalangin, ang ating pananalangin. Yung pananalangin bang pag meron lang time o talagang kayo po ang nakakaalam ng ating po mga sarili kung nasaan na po ang level ng ating pananalangin. Base po dito sa ating mga pinag-aralan ng mga character ng Bible at yung pong mga lesson, mga verses, Bible verses na naririnig po natin, nababasa natin patungkol sa kahalagaan ng pananalangin. Kung inyo pa pong natatandaan, yung una nating pinag-aralan, yung kahalagaan ng pananalangin na bakit tunay na mahalaga ang pananalangin. Dito po natin mas malalaman kung sino si Kristo sa ating buhay dahil prayer builds intimacy with God. The more we pray, mas lalo po nating nakikilala ang ating Panginoon. Pag nagpag-pray tayo, nakikilala natin na siya pala ang kasama natin sa panahon ng mga kalungkutan, intimacy with God na masusumpungan sa Kanya, ang kapayapaan. Diba? Peace I live with you, sabi po ng salita ng Diyos, hindi kagaya ng kapayapaang bigay ng mundo. At sa ating pong intimacy with God, mas malalim po ang ating pagkakakilala sa Kanya ngayon dahil ito pong intimacy with God, yung pong panahon ng ating mga anxieties, yung mga takot, dyan po natin nakikilala na pag tayo ay nag-pray, malalaman po natin merong tumutugon ng ating pananalangin. At yung pong pananalangin natin na gaya ng ating mga pinag-aaral ng mga nakaraan, sa ating pong pananalangin, nagkakaroon po tayo ng direksyon, ng kaalaman, ng wisdom. Ang salita po ng Diyos, ang wisdom po na alam po natin doon sa 1 Corinthians, na ang salita po ng Diyos, ang wisdom po ng Diyos ay si Kristo Jesus mismo. Na ipinanang manalangin po, si Solomon, nanalangin po siya ng wisdom at ang binigay po ng Diyos sa kanya, hindi lang talagang wisdom, maging yung hindi niya ipinanalangin, ibinigay po ng ating Panginoon. Kaya nga talagang ipinapanalangin ni Solomon, yung pong wisdom ay si Kristo mismo. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos po, Romans 8:32, binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, si Kristo mismo, ang wisdom si Kristo mismo, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin. Ito po yung ating talagang pagkakakilala sa Kanya, mas pagkakakilala sa Kanya, yung pong ating intimacy sa Kanya, sa ating Panginoon. At yung pong ating pag-aaralan ngayon, sabi ko nga, last topic po ng ating tema, but it doesn't necessarily mean na matitigil na tayo sa pag-aaral patungkol sa pananalangin. Ito pong pag-aaral natin patungkol sa prayer unleashes spiritual strength and victory. Prayer unleashes spiritual strength and victory. Yung pong sinabi ko kanina, kung babalikin ko lang yung panalangin na talagang direction and wisdom, nung panalangin po, kahit tayo po, pag nanalangin tayo ng wisdom, ang totoo po, pinapanalangin natin na ang Kristo po, si Kristo po mismo, ang sumaatin dahil siya po ang wisdom ng Panginoon. Na nasa 1 Corinthians 1:24, I believe. 1 Corinthians 1:24, ang wisdom po, ayan. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. So pag tayo po nananalangin ng direksyon, ng wisdom, si Kristo po ang talagang pinapanalangin natin manguna sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. So tuloy po natin yung ating pag-aaral. Last topic, as I have said,
But this doesn't necessarily mean ito na po yung huling araw ng pag-aaral patungkol sa panalangin. Itong buwan lamang po ito. Tema natin. Dahil next month, mag-iba na po yung ating tema. Pero ito pong ating pag-aaralan ngayon, prayer unleashes spiritual strength and victory. Unleashes, ano po yung unleashes? Talagang pakakawalan. Paano ba natin ito bibigyan ng halimbawa? Di ba, yung pong mga, kahit po tayo, meron tayong K9 mga K9 na kaya sa mga ibang bansa, meron po silang mga asong K9 these K9, talagang well-trained po ang mga asong ito talagang para habulin o hanapin. At pag yan po ay talagang pinakawalan, talagang hanapin po kung sino ang dapat managot, yung mga ganun ba. K9 unleashes, parang pinapakawalan mo. Ano pa bang isang halimbawa? Yung mga dam, remember po yung mga dam, di ba pag sobra na yung tubig, unleashes, pakakawalan yung dam para talagang pag pinakawalan, kung talagang hindi po tama yung pagkakawala ng tubig, magdudulot po yan ng disaster, ng trahedya. Pero yun po yung unleashes, talagang yung pananalangin po, pag tayo po talaga nananalangin, gaya po ng ating narinig kanina, talagang marubdob na pananalangin, ito po ang mangyayari. Unleashes spiritual strength and victory. Siguro po, tayo, naranasan na natin, may mga pagkakataong hindi natin maintindihan yung ating mga sarili. Merong lungkot o parang hindi mo maintindihan kung ano ang gagawin, pero nang manalangin ka, di ba? Nung kayo po, tayo ay dumako sa panalangin, tapos bigla ka na lang nagkaroon ng talagang, na-unleash po yung talagang kapangyarihan ng Diyos ay sumayo dahil nagkaroon ka ng kapayapaan. Tama po ba? O ako lang? I believe nakakasunod po tayo dito sa ating pinag-aaralan. So yung nakakasunod, magsabi po ng amen. I praise the Lord. Hallelujah. So manalangin po tayo. Salamat po. Dakilang Diyos, sa hapong ito, sa isang maikling pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita. Aming pong dalangin na hindi lamang sa hapong ito, kundi sa mga susunod pang mga araw, mas maintindihan namin ang kahalagahan ng panalangin, ang kapangyarihan ng pananalangin, na kami po, O Diyos, ay lalupang magiging masidhi sa pagtawag sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. At hindi lang po, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng aming mga problema, mga pangangailangan sa aming pong pananalangin, lagi naming uunahin, purihin ka at dakilain ang iyong pangalan, sapagkat sa pagpurit, pagdakila ng iyong pangalan, alam po namin, pag kami ay tumawag sa iyo, lagi kang handa para tumugon sa aming mga panalangin. Kaya nga, dakilang Diyos, muli sa hapong ito aming dalangin, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ay muling manatili sa aming pong sanktuaryong ito. Patuloy mo kaming, O Diyos, patnubayan ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, maging sa bawat sulok ng puso ng iyong mga anak, mananampalataya, kasama ng aming naka-online, ng aming pong mga bisita, dakilang Diyos, hindi lang basta maramdaman ang iyong kapangyarihan, kundi mas maintindihan na nandito ka sa amin, O dakilang Diyos, sa aming kalagitnaan, para ibigay ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, praise the Lord. Amen. Yeah. Prayer unleashes. Yung pong unleashes, at yung sudden release, sudden release, a powerful force. Yan po yung ibig sabihin ng ating pag-aaralan. Prayer unleashes spiritual strength and victory. And victory. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos na umpisan po natin sa James 5:15 hanggang 18 po. James 5:15-18. Marami po sa atin kilala ang verse na ito. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up, and if they have sinned, they will be forgiven. The prayer offered in faith. Ito po natin talaga mas makikita pa ang kahalagan. Kasi po,
sa ating pong pananalangin, lagi po nating tatandaan na lagi pong kasama ang pananampalataya. Kasi po, pag tayo nananalangin nang walang pananampalataya, ibig sabihin, nagdududa tayong mismo sa ating panalangin. Na pag tayo nanalangin, parang sinasabi natin, hindi kayang tugunin, hindi kayang sagutin ng Diyos ang ating pananalangin. Kaya nga po, the prayer offered in faith, lagi pong may pananampalataya ang pananalangin para po meron tayong katiyakan na tutugon nga ang Diyos sa ating mga panalangin. Will make the sick person well. Ito po, will make the sick person well. Lord, nanalangin ka, tapos, manata kumayap Lani pag-asa ini. Yung mga ganun ba? Kaya nga, dito pa lang, sinagot na po ng Diyos, ng salita ng Diyos, ang prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. And if they have sinned, they will be forgiven. They will be forgiven. Next line. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So para daw po tayo mas prayer offer in faith, kung meron po tayong mga hindi pagkakaunawaan, mga kasundo na po tayo para wala pong maging hadlang sa ating pananalangin. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Yung pong mga kahinaan, hindi yung pong mga kasalanan, yung pong mga kahinaan natin, talagang ibigay natin, isabihin natin sa ating mga kapatiran sa tuwing tayo mananalangin. At pag tayo po'y nagkaisa, marubdob na pananalangin, yan po, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sino po yung mga righteous? Sino po yung mga righteous? Tayo po, di ba? Meron po, by grace I am forgiven, by grace I am righteous. Dahil po kanino? Kay Jesus, to him who had no sin became sin for us, that we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. That we might become the righteousness of God. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan sa atin. Ayan po, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become. Sa pamamagitan po ni Kristo Jesus, tayo po ngayon ay katuwiran. Matuwid na tayo because of Jesus. Ayan po, kaya nga the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya nga po, pag nagkaisa tayo, nagkaintindihan na tayo, pag yun talagang, diyabe-habe, talagang pinagsama-sama natin yung pananalangin, talagang, sabi nga po nila, makurog yan makurog yung banuang. Makurog na kayang makurog ata po ng Tagalog makurog. Tagalog yung makurog. Talagang yung pong langit talagang dadagundong yung langit sa pagtugon po ng ating mga panalangin pag nagkakaisa po tayo sa pananampalataya. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Bakit lagi ko po itong sinasabi? Bakit po effective yung prayer ng righteous person? Ito po, righteous person, yung mga righteous person, yung hindi po mananalangin ng hindi tamang panalangin yan. A righteous person will always pray a righteous prayer. Kaya nga po, powerful and effective pag totoo po, tunay ang ating pananalangin. Come on! Hallelujah! Woo! Powerful and effective. And then, yung pong susunod, meron pa ba? Meron pa na. Ito po, si Elijah. Elijah po, talagang great man of heroes of faith po si Elijah. Alam po natin si Elijah. Pero, si Elijah po, kagaya lang natin. Si Abraham, si Jacob, si Isaac, kagaya rin po nating mga tao po ang mga yan. Pero sa kanila pong pananalangin, dahil po sila'y nananalangin, talagang matuwid po sila, alam nilang tutugon ng Diyos sa kanilang panalangin. Kaya nga po si Elijah, nang nanalangin, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Elijah was a human being even as we are. As we are, he prayed earnestly. Ito po yun, ito pala. He prayed earnestly. Earnestly, yung marubdob, sinserong panalangin. Paano ba talagang hindi magiging sincero ang kanyang pananalangin? He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain.
Hindi lang basta hindi umulan ng isang araw. Ay, kanina umulan, ngayon wala naman. Sino ba yung nagpe-pray ng ulan sa atin? O sino bang nagpe-pray na sana wag umulan? Sino kaya ang malakas sa Panginoon? Kagulo rin nga. Sabi na siguro, kagulo yun. Ngayon pagkaroon naman kung kaya kayo nga. Bunintang metong emulan. Nano talagang buriyo. Anyway, he prayed earnestly that it would not rain. Alam niyo po ang nangyari? Hindi po umulan. 3 taon at kalahating buwan. Kalahating taon pala. 3.5 years. Hindi, wow. Ganito pala ang mangyayari pag we prayed earnestly, marubdob, sincerong pananalangin. Dahil po noon talagang mahabang kwento po ito, pero doon po meron pong problema ang Israel. Pero kaya nga po dito, nang mag-pray si Elijah na huwag umulan, hindi talaga umulan ng 3.5 years. And for 3.5 years, and the last verse na po tayo. Pagkatapos po noon, nag-pray siya uli. Of course, earnestly na naman. Hindi lang nailagay. Pero doon po sa umpisa, earnestly. I believe, talagang marubdob uli ang kanyang panalangin. And he prayed again. And again he prayed. And the heavens gave rain, and the earth produced its crop. Ganito pala, sige, mag-pray tayo na huwag mo nang umulan kasi meron tayong lakad bukas. O kaya umulan sa sa next week kasi sa next week yung lakad natin. Meron bang ganun? Depende po. Kaya nga sinabi natin kanina, the prayer of a righteous person. Panginoon, sana umulan din sa lugar nila para lumubog yung bahay nila, no? Para hindi sila makalabas ng bahay, no? Sana sa daan nila lumubog para yung mga sasakyan nila pag lumabas masisira, no? Hindi po ganoon, di ba? That's not the kind of righteous prayer. Never. Hindi po pagkikinggan ng Diyos yung ganong klaseng pananalangin. Pero dito po, halimbawa lang ng ginawa pong pananalangin ni Elijah. Pag tayo po tama ang ating pananalangin, magiging tama rin po ang tugon ng Diyos sa ating pananalangin. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya nga po yung prayer offered in faith talaga, it brings, ano ba yan? It brings healing, forgiveness, breakthrough. Basta offered in faith. Tandaan po natin. Tayo po. Meron tayo pong mga kadi-kaniyang panalangin. Basta tatandaan po natin, we need to offer our prayer in faith na may talagang pagtitiwala tayong kahit hindi pa natin nakikita, andyan na, tumugon na ang Diyos. Kaya nga't with thanksgiving, healing, forgiveness, breakthrough. Diba doon sa Philippians 4, 6, and 7, prayer with thanksgiving na parang andyan na yung panalangin natin. Kaya nga kahit po si Elijah, kagaya nating tao, pag tayo po'y nanalangin ng talagang marubdob, andyan po ang Diyos. Hindi po siya magkukulang. Yung po kanyang katapatan, kaya naman hindi magbabago. Kaya yung prayer po, hindi po ito passive. Prayer is not passive, isn't passive. Pag tayo po'y nanalangin earnestly, sabi nga, kukurog kang banwa. Yung pong kalangitan talagang tatagundong yung kalangitan. It moves heaven. Prayer isn't passive, it moves heaven. Kaya nga po, the weak people, tayo po yun, ano ba? And strong God plus strong God, impossible things happening. Yung pong imposible na parang sa atin hindi pwede mangyari, pero pag tayo po'y talagang sinama natin, meron tayong intimacy with God, we have a strong God, yun po, yung mga impossible, magiging posible po sa ating Panginoon. Diba? Walang mahirap sa Diyos. Sino natin ba niya? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Nandiyo Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible.
Malami ako maniwalang walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Siya ang Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa Diyos. Praise the Lord! Magyari tayo ng muli. Praise the Lord. Pero manyaman na po, mayumula po rin ang amano na ng Diyos. Ituloy po natin. Talaga pong mayumula, malagula po rin ang amano ng Diyos na talaga pong pabustan tala pong magyamot la po rin ni karikya kataang puso ni na magyamot na mag-ugat sa ating mga puso. Mag-ugat sa ating mga puso ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga, intimacy ugat. Pag nag-ugat po ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, hindi po tayo mawawalan ng pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na walang imposible sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga kung ang panalangin po unleashes spiritual strength, sandali lang po. If prayer unleashes spiritual strength and victory, kaya nga, if prayer unleashes spiritual strength and victory, point number 1 na po tayo. Pray earnestly. Gaya po nating narinig kanina, nabasa kanina. Pray earnestly. Hindi lang earnestly and without ceasing. Without ceasing, yung hindi po tayo tumitigil sa pananalangin. Pray until something happen. At pag something happen na hindi ibig sabihin na andun na, nangyari na, hindi pa rin tayo titigil. Pray and pray even more until something more is going to happen. Yung pong katapatan ng Diyos noon, ngayon, bukas, mananatiling tapat ang ating Panginoon. Pray until something happen. Amen. Praise the Lord. Pray earnestly and without ceasing. Kaya nga, continue earnestly in prayer. Earnestly in prayer. Pag tayo po'y nanalangin, huwag po nating talagang haluan ng pagdududa yung ating pananalangin. Earnestly, marubdob, sincerong pananalangin. Being vigilant in it with thanksgiving. Lagi pong with thanksgiving kasi alam po natin, pag tayo po ay nanalangin earnestly, sincere, marubdob sa ating pananalangin, alam po natin, hindi po magkukulang ang Diyos, hindi magbabago ang kanyang salita, tutugon at tutugon po ang Diyos. Kaya nga, pasalamat na tayo sa ating mga panalangin dahil meron ng tugon sa ating mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Ito pong continue earnestly in prayer. Hindi po ito, inire-request ko sa inyo. Hindi po gano'n ang pagkakasulat dito. So, inire-request ko sa inyo. Hindi po, command po ito. Command po ito, continue. Kaya nga, continue earnestly in praying, being vigilant in it with thanksgiving. Yung po talagang consistent, pag consistent po yung prayer natin, alam natin, babalikan natin yung intimacy. Kasi pag meron tayong intimacy sa Diyos, alam natin yung ating intimacy sa Kanya, sa ating pananalangin, magiging consistent tayo dahil alam natin kung sino si Kristo, kung sino ang Diyos sa ating mga buhay, at kung siya si Kristo talaga, alam natin, siya ang Kristo ang tumutugon ng ating mga pananalangin. Kaya nga, strength is sustained. Di ba? Lumalakas po tayo. Strength is being sustained sa pamamagitan po ng steady prayer. Pag hindi po tayo sumuko sa panalangin, lalo po tayong lumalakas. Maging sa ating pong mga kahihinahan, pag tayo pinanalangin sa ating kalakasan, sa ating pong mga karamdaman, pag tayo nanalangin sa ang ating kagalingan, sa ating mga kalungkutan, pag tayo nanalangin sa ang ating kagalakan. Ito po ang ibig sabihin, strength is sustained by steady prayer. Kaya nga po, muli, ulitin ang sabi ng Thessalonians 5:16, 1 Thessalonians 5:16, 17, 18. Rejoice! Rejoice! Hindi lang po ngayon. Rejoice ngayon. Always! Pray without ceasing. In everything, give thanks. Laging in everything. Kasama po lagi pag tayo nanalangin, magpasalamat na tayo. Dahil alam po natin, sigurado po ang tugon ng Diyos. Rejoice sa ating mga panalangin. Rejoice always. Pray without ceasing. In everything,
give thanks. Bakit po? In everything give thanks. Rejoice always. Pray without ceasing. In everything give thanks. Bakit po? Kasi po, this is the will of God. Ito po ang kagustuhan ng Diyos, ang will ng Diyos of God in Christ Jesus sa atin po. Kaya nga po, this is, hindi po, sama-sama po ito, hindi po hiwa-hiwalay ito. When we pray, rejoice always. Pray without ceasing, in everything give thanks. Parang iisa po ito, kaya hindi po sinabing, for these are the will of God. Isa po, this is, ito po ang will ng Diyos na tayo po laging may kagalakan always sa ating pong pananalangin. Hindi po tayo titigil at magpasalamat na po tayo in everything. So in everything, of course, ang pagpapasalamat, alam natin, hindi lang sa mga magaganda, mga blessing, nagpapasalamat po tayo. Sino po dito ang nagpapasalamat pag dumadaan ng mga pagsubok? Nagpapasalamat ba tayo pag tayo po'y dumadaan ng mga pagsubok? Bakit po tayo nagpapasalamat pag dumadaan tayo ng mga pagsubok? Kasi po, ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga pagsubok na yan, pagpapasalamat natin dahil yan pala ang mga bagay na magpapatibay ng ating pananampalataya. Hindi ba? Kaya nga, yung sinabi natin kanina, nagpapasalamat tayo sa ating mga pangangailangan. Bakit tayo magpapasalamat? Kasi alam natin, pag tayo'y nanalangin, pag tayo nasa kalungkutan, pag tayo nanalangin, magpapasalamat na tayo dahil bibigay ng Diyos ang kagalakan. Papalitan ng Diyos ang kagalakan. Sa ating mga karamdaman, kaya po tayo nananalangin. Minsan pinapahintulot ng Diyos ang mga karamdaman para mas malaman nating merong Diyos na nagpapagaling. Hindi ba? Praise the Lord. And many more na kayo po alam natin sa ating pang-araw-araw na karanasan kung gaano kabuti ang Diyos. Siguro hindi na natin mabilang kung ano ang mga, meron bang awit na count your blessing, di ba? Count your blessing. Pag dumadaan daw tayo ng mga pagsubok, bilangin mo daw ang iyong mga pagpapala at tiyak, babalik na Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya. Na andyan pa rin siya at laging kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Huwag na po, tama, pakantahan ako naman. Tuloy na lang natin to. Baka mapaawit na naman ako. Espiritu, yung pong, this is the will of God. Isa po ito. Ito po yung kagustuhan ng Diyos. Meron po kasi yung pattern. Meron pong pattern sa victory. Pattern for victory. Ito pong joy. Yung pong binasa natin kanina. Joy plus thanksgiving plus constant prayer. Ni-rephrase lang po natin yung atong pong binasang talata kanina. Equals a life that enemy cannot shake. So kung gusto po natin talagang hindi po tayo mayugyog, na mashaken ng ating kaaway, lagi po nating tatandaan joy, thanksgiving, and constant prayer. Rejoice, so balikan ko po, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. Kaya nga po, joy plus thanksgiving plus constant prayer equals a life the enemy cannot shake. Amen. Hindi po yung shake na milkshake. Baka, yung sinishake talaga, Pattern of victory po ito. Rejoice, pray, and give thanks. Ito po yung pattern ng victory. Kaya nga, prayer with thanksgiving is power that doesn't quit when trials hit. Galing, ano? Yung pong prayer na nagpapasalamat, hindi po yan sumusuko. Is power that doesn't quit when trials hit. Praise the Lord. Kaya nga po, itong habilin ng Diyos sa kanyang mga disciples. Then Jesus told His disciples, Luke 18:1, a parable to show them that they should always pray and not give up. So, we should always pray. Kayo po, maniwala ako po kanina. Naniniwala ba tayong we should always pray? We should always pray. Hindi lang basta pray na talagang earnestly, marubdob, sincere, and not give up. Because in due time, meron pong panahon ng Diyos kung kailan niya tutugunin ang ating mga panalangin. Siguro nga, hindi lang kung kailan Kuminsan, hindi pa man tayo nananalangin, ka-pray mo pa lang, andun na kagad. Yung tugon, hindi ka na nag-aantay, inihintay lang pala ng Diyos na naman nalangin ka, para ibigay na niya yung inihingi. So ano po ang gusto nyo? Intayin na lang nating mahulog sa langit, hindi natin hingin,
Hindi po ganun ang ating Panginoon. Ang Panginoon po talagang, naalala ko yung kwento, yung isang mananampalatayang namatay, meron doong, kwento lang ito wala po sa Bible. Andun na daw siya sa langit, ang daming mga doon, mga Shopee, tsaka mga Lazada, nakapangalan sa kanya. ng mga boxes, parang mga boxes, ang gaganda ng mga to, sakit pala to, bakit hindi dumating sa lupa ito? Sabi daw nung mananampalataya, hindi mo naman kasi pinanalangin Sabi, nag-guess niyo po? So, yun pong gusto natin. Na kuminsan kahit kahit yung mga pangangailangan natin, pag hiningi natin sa Diyos, ng marubdob, earnestly, kuminsan hindi lang mga pangangailangan, pati yung mga gusto natin, ibibigay ng Diyos. Remember po yung prayer ni Solomon, Haring Solomon, dahil hindi mo hiningi yung ganito, yung yaman, hindi mo hininging mapahamak ang iyong kaaway, enemy, di ba? Di ba kasi pag nagpe-pray tayo, Panginoon, ganun. Hindi raw ganito hindi ka nanalangin ng ganito ang sabi ng Diyos kay Solomon, ibibigay ko pati yung hindi mo hiningi. Kaya nga, alam po ng Diyos ang ating mga pangailangan, pati po yung ating kagustuhan na talagang hindi naman magpapahamak sa atin. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng yaman para lang tayo magmayabang, hindi po gagawin ng Diyos yun. Bibigyan po tayo ng yaman, bibless po tayo ng Diyos para yan. Teka lugar niya muna blessed to be a blessing. Di mo alam yung blessing mo pala. Tapos, nung nag-bless ka, yun din pala yung pinapanalangin. Yung pala yung tugon ng Diyos sa kanyang panalangin. Remember po yung naikwento rin ni Pastor Manny kagabi ata yun. Yung isang nananalangin na Panginoon. Andi siya sa simbahan. Sa pelikula tayo ito andi siya sa simbahan. Panginoon, bitin niyo po ka ng kailangan ko ng 1,000, Panginoon. Tapos, panalangin siya. Tapos, narinig siya sa likod, binig siya ng 500. Pulis pala yung nagbigay sa kanya dahil narinig niyang 500 lang kanya binigay. O, ito na yung 500. Wow, Panginoon, salamat po. Pero Panginoon, sa susunod, huwag niyo na padaanin sa pulis, sabi niya. Joke lang yun baka wala pong pulis kayo Kanita po siguro, pelikula lang po ito. I believe na nakakasunod naman po kayo, no? Are you following? Tuloy po natin. Praise the Lord. Kaya nga po, if prayer unleashes spiritual strength, point number 2 na po tayo. If prayer unleashes spiritual strength and victory, kaya nga, pag nag-pray po tayo, pray confidently because of Jesus. Because of Jesus. Alam natin, kaya nga, di ba, sabi natin kanina, Romans 8:32, because of Jesus, pray confidently because of Jesus. Dahil si Jesus nga, binigay na ng Diyos sa atin para sa ating kaligtasan. So ano pa, ang hindi kayang ibigay ng Diyos. Kaya nga, pray confidently because of Jesus. Because si Jesus po, kayang ibigay yung ating mga pangangailangan. Kumisan nga sabi natin kanina, hindi lang pangangailangan, pati yung ating mga kagustuhan, binibigay ng Diyos. Di ba? Basic needs. Roof, di ba? Tatlo lang. Ano ba yung basic need pag tayo nag-aaral? Food, shelter, and clothing. Meron ng 4 na rangan ngayon, di ba? Wipi. Walang wifi! Parang magugunaw na yung mundo pag walang wifi. No, ang basic ba yon? Ngayon, basic na. Pero yung TV, noon, black and white lang. Pangangailangan ba yung TV? Necessity ba yung TV? Pero binibigyan ng Panginoon. Di ba? Kayo po, maraming, kahit hindi necessity, binibigyan ng Diyos. Ganito po kagaling ang Diyos pag siya po'y talagang nagbigay. Buhos, siksik, liglig, umaapaw. Basta, yung pananalangin natin pag hinaan sa Kanya, yung tama,
earnestly, maruroob at sincere. Amen. Kaya nga, pray confidently because of Jesus. Because of Jesus, dahil pag alam natin kung yung intimacy, babalik ulit tayo sa intimacy, kung alam na natin kung who Jesus is, everybody ought to know. Kanta yan, everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Tiyata pong matuang kalupa ko. Bali yan po itan eh. Ito bisang mamin. Ako mong matwa kayo ni kaya po. Ako lang matwa kayo ni senior citizen. Awit po nga yun, ng mga matatandang kagaya ko. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Pwedeng magsabi kayo nito. Kanina ako mo. Buring-buring po kasi magkataon yung voice ng misa na ini. Pagkahita na ako pong boses eh. Praise the Lord. Puntahan po natin yung pong confident na pananalangin. Dalawa pong tao, tax collector at saka isang Pharisee. Tignan po natin yung kanilang pananalangin. Kung paano po talaga makikita dito yung confident prayer because of Jesus. To some who are confident of their own righteousness, ito po, dito pa lang sa una, makikita natin. To some who are confident of their own righteousness and look down on everyone else, Jesus told his parable. So dito po yung Pharisee, ang tinutukoy po ng Panginoon dito. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed. The Pharisee stood by himself and prayed. Paano kaya nag-pray itong tax collector na ito? Tignan po natin. Nag-pray ba talaga siya o nagyabang lang? Tignan po natin. The Pharisee stood by himself and prayed. God, sabi po, parang tunog panalangin, God, I thank you that I am not like other people. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this. Magkatabi po sila eh. Inain ako kalupa nining tax collector ay inin. At ipong magobra BIR kayo. At kanita pa pala, di lang makanyan eh. Noon pa pala. Or even this tax collector. Kasi po noon, yung mga tax collector, talaga pong galit po yung mga tao sa mga tax collector noon. Dahil pag sila po naningil, pinapatungan yung kanilang sinisingil. Di ba? Remember po yung isang tax collector, sino ba yung tax collector na yun? At talagang, Panginoon, nanya pang lagyo? Zacchaeus niya? Zacchaeus? Tama, Zacchaeus? Zacchaeus, tama na. Birds. Of course, di ba, sabi niya, Panginoon, kung ako ay talagang, di ba, nakilala niya, ibabalik ko ng 4 na beses sa tao yung aking siningil. Kasi noon, pinapatungan ng 4 times yung tax nila ng mga tao. Ganito po, kagalit yung mga tao sa mga tax. Kaya ito yung halimbawa na matindi po itong panalangin ng Pharisee ito. Ang ganda ng panalangin niya eh. I thank you, God. Balik natin muna. I thank you that I am not like other people. Da kaluparetang shipping kumbali. Da kaluparetang kakayabi akong mago, bro. Parang gano'n eh. Of course, sure ka na lang ito. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Next. I fast twice a week. Kagaling na po, eh? And give a tenth of all I get. O, di ba? Noon pa, dito sa New Testament, ando na yung tithe. Sabi nila, wala daw tithe sa New Testament. Dito, pinagmamayabang pa ng Pharisee na siya ay nag-tenth of all I get. But a tax collector, ito po. Yung tanong kanina, nag-pray ba talaga siya? Meron ba tayong nakikitang prayer? Di ba? Nagyabang lang siya. Pero itong tax collector, but the tax collector stood at a distance. He would not even
look up to the heaven. Tapos, dudugdugan niya po nga isa. Uy. Sorry, wala masira. Ipasoso ko. He would not even, but beat his breath and said, God, sabi niya, have mercy on me, a sinner. Have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. Dahil sincere po yung pananalangin ng tax collector. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Gusto niyo pong may taas tayo ng Diyos? Ito po sinasabi ng Diyos. Magpakababa daw tayo at ang Diyos po ang siya magtataas sa atin. Kung tayo po ay magyayabang, pagyayabang natin, ako talagang nagsikap ako para magkatrabaho ng maayos, nagsikap ako para makapagtapos ko ay yung aking mga anak ng engineer, ng architect, ng doktor. Yan! Dahil sa galing ko, parang ganun po ang sinasabi. Pinaparaphrase lang natin. So, yung daw mga nagyayabang. Alam na natin to, marami na tayong nakita na talagang yung mga nagyabang, kamukat-mukat, binabagsak sila ng Diyos. Pero yung mga talaga parang nagpapakababa, yun ang tinataas ng ating Panginoon. Yung tax collector po talagang confession of sin, pagsisisi, at siya ay pinakinggan ng Diyos. Tama naman yung panalangin, tama naman yung Pharisee, na nagpa-fast, nagbibigay ng tithe, pero bakit hindi sinagot ng Diyos ang kanya panalangin? Kasi, bakit mas inono ng Diyos yung tax collector? Kasi nga, yung sinabi natin kanina, yung Pharisee, hindi naman talaga siya nanalangin. Nagyabang lang. At yung pagyayabang, ibinabagsak daw. Instead na sasagutin ng Diyos, ibinabagsak ng Diyos yung mga nagyayabang. So, sino po rito yung mga nagyayabang? Siyempre, walang magtas eh. Humble. Sino po yung mga humble? Amen. Kasi po, alam natin yung ibig sabihin ng humble. Hindi po yung ibang bahagi ng other side of humble. Yung po mga righteous, yung po mga matuwid sa harap po ng Diyos. Talaga pong yung mga humble, yun yung mga sumusunod sa Panginoon, sa kanyang mga commandments. So, yung mga humble, sino po? Ay, ila pa mami na loob niya. Tayo po ay mga humble because of Jesus. Because of Jesus. So, hindi po yung false humility. Iba po yung ibig sabihin nun. So, alam po natin kung ano ang ibig sabihin nun. Tuloy po natin. Okay, yung pong confident po tayo, kaya nga confident tayo dahil alam natin kung sino yung ating tinatawagan. We can pray confidently dahil kay Kristo Jesus, na alam po natin kung sino siya sa ating mga buhay. Amen. Kilala niya po yung Jesus kaya kayong biya. Amen. Amen. Parang kapinala mo eh. Kilala niya po ba talaga yung Jesus? Praise the Lord. Praise the Lord. Hebrews 4 po. Pupunta po tayo sa ibang Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly. So, nakita niyo po lagi, kasama po lagi yung pananampalataya, yung faith. Let us hold firmly to the faith we profess. To the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize. We do not have a high priest. Meron po tayong high priest na talagang able to empathize. Hindi po talagang not able, able po siya empathize with our weaknesses. Alam po niya yung ating mga kahinaan. Note lamang po yung weaknesses. Hindi po siya mag-empathize sa ating mga wickedness. Yung pong wickedness, yung mga sinasadyang pagkakasala po yun. Hindi po yun. Weaknesses nga, yung mga kahinaan natin. Alam po ng Diyos yan. Kaya nga, pag tumawag tayo sa Kanya, alam niya na yung ating mga kahinaan, He empathizes with our weaknesses. And we have, but we have
For we do not have a high priest who is unable to empathize. We do not have. Kaya nga kung babalitin po natin, we have a high priest. Kaya nga, but we have the one, but we have, inunahan king verse kasi but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Let us then approach God. Babalikan po natin mamaya yung verse 15. Pero tingnan muna po natin to. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Confidence, pray confidently because of Jesus, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Balikan po natin yung 15. Doon po sa ikalawang bahagi, but we have one who has been tempted in every way. Ito pala yun. He was tempted in every way. Paano po na-tempt ang ating Panginoon? Hindi lang po nung ma-tempt siya doon sa after the 40 days prayer and fasting. Yung pong yung temptation niya, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pero in every way. Sa ating pong nung po tayong mga bata pa. Di ba meron po tayong mga temptation, kahit po sa ating mga magulang, natitempt kang mangupit doon sa kanyang bulsa ng tatay. Mga mumunting temptation po ng ating mga kabataan hanggang sa pagbibinata, hanggang po sa talagang, ano kayang mga temptation ang naranasan ng ating Panginoon? Kagaya po ng ating mga temptation. In any way, siguro binubuli siya, nung siya magbinata na, Jesus, nanano ka pa? Di ba 30 years old na siya? 30 years old? Karakala, babayo, teka naman, ba't hindi ka di ba yung mga tukso-tukso? Temptation nga eh. So alam natin, tayo dumaan ng iba't ibang uri ng tukso mula sa ating pagkabata, tayo nga hanggang ngayon, may mga asawa na, may mga apo na, dumadaan pa rin ng tukso. Pero si Jesus, di naman siya umabot ng senior na kagaya natin. Kagaya ka senior. Dito lang sa edad niya. Ang ibig lang natin sabihin dito, gusto natin bigyang diin, he was tempted in every way. Pero, ang sabi po ng ating binabasa, in every way, just as we are, yet he did not sin. Ito pala. Kaya pala, he did not sin. Alam ni Jesus kung paano yung tuksong dinadaanan natin. Kaya nga, doon sa verse 16, let us then approach God's throne. Dahil si Kristo mismo naranasan niya, alam niya ang ating pinagdadaanan. Kaya nga, we can approach Him with confidence. So that we may receive mercy and find grace to help us in time of our need. Nasusundan po, ang ganda po ng mga talatang ito na talagang ating pong Kristo Jesus na pwede pala tayong mag-pray sa Kanya with confidence dahil siya po mismo naranasan niya yung ating nararanasan ngayon. Amen. Praise the Lord. Yung pong tax collector, nag-pray po siya ng sincere, pero yung tama. Yung Pharisee naman, nag-pray lang ng pagyayabang. Kaya nga dito po sa ating pinag-aaralan, lagi po nating tatandaan, hindi po tayo nag-pray ng pagyayabang, mag-pray po tayo with confidence, laging may sinseridad, dahil alam po natin, merong Kristong sumasagot, nakakakita ng ating mga panangailangan. So ito po yung sinasabi lang natin in every way. Just reading between the lines lang po yun. Wala pong nakasulat, pero if we will read between the lines, yun po ang sinasabi ng ating pag-aaral na Jesus was tempted in every way, yet he did not sin. Kaya nga po, pag tayo po nanalangin, dahil we can pray with confidence, huwag na po tayong mahiya pag lumapit tayo sa Diyos. Huwag na tayong mahiya pag tayo humingi sa Kanya. Panginoon, sabi nga ni Pastor Manny, meron kang anak na 5, Panginoon, sana po ibigyan nyo kami ng bahay kahit 1 kwarto lang. Pwede na kami, Panginoon. 5 yung anak niya, mag-pray kami itong kwarto. Nakakasunod po.
Yung pong timid na prayer, you never have to pray timid prayers. Through Christ, you have an open access to God's grace whenever you struggle. So yung pong ating panalangin, huwag mahiyang tumawag sa Diyos, para kasing pag nahiya tayong tumawag sa Diyos, parang tayo mismo nililimit natin yung sabi ng Diyos kung ano yung inihingi mo. Basta, a righteous prayer according to His will. Huwag po natin kalilimutan yun. Huwag po natin kalilimutan yun. Lord, di ba merong panalangin? Meron namang panalangin, ang ganda kumisyan. Lord, di ba tayo pong mga magulang, pag merong sakit yung ating mga anak, yung inyong mga anak, Lord, kahit ako na po ang magsakit, ilipat niyo lang po sa akin ang sakit, gumaling lang ang anak ko. Will ba ng Panginoon yun? Will ba ng Panginoon na bigyan ka ng sakit? Tapos gagaling? Hindi po. Ang will po ng Panginoon, gumaling ang may sakit. Hindi po niya, parang ang galing, Lord, kahit po matanggal ako sa trabahong ito, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Lord, kahit 10 minutes na lang ako, kailangan matapos na ako sa third point. Papunta na ako sa third point. Praise the Lord. Nakaka-excite po kasi yung mga salita ng Diyos. Pero ganun po man. Sige po. Itutuloy natin. Merili ko tuloy. Praise the Lord. Ano lang po. Basta po pag tayo nanalangin. Earnestly, righteous prayer, huwag po nating lilimitahan ang ating Panginoon. Dahil pag tayo po nanalangin, marubdob, ibibigay po ng Diyos yung ating mga pangailangan. Amen. Hallelujah. Di ba, meron pang alimbawa po, yung ating mga kapatid na negosyante, giniba po nila yung pagtitinda ng alak at saka sigarilyo. Halimbawa lang to. Lord, kahit hindi mo na ako bigyan ng ibang negosyo, ibang item. Basta susuko ko nitong alak, itong aking sigarilyo, kahit hindi mo na ibalik yung, parang ang ganda, no? Basta may suko lang, kahit hindi raw sa pagpalain ng Panginoon. Pero hindi ganun ng Panginoon. Pag, Lord, ito pong aking pagtatrabaho sa casino, talagang alam ko, hindi sa'yo. Kahit hindi mo pa ako bigyan ng trabaho, talagang isusuko ko na ito. Ang galing, no? Isusuko ko na itong casino. Ang galing, no? Parang ang galing ng panalangin, pero hindi po gano'n ang Panginoon. Pag tayo po'y talagang isinuko nating marubdob, yung talagang ayaw ng, hindi nakakaaya sa Diyos, papalitan po ng Diyos yan. Tayo po ang mamamangha kung paano po tumagon ang Diyos. Ne? To Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, Ephesians 3:20, more than all we ask or imagine, ang Diyos po ang magkakaloob. Hindi lang pangangailangan, pati yung pong ating magkagustuhan, ibibigay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything, sinabi na po natin kanina ito, according to His will, basta according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So pag kilala po natin talaga ang Diyos, alam natin kung ano ang ating hilingin sa Kanya. At ang Diyos, alam niya kung kailan niya tutugunin sa Kanyang panahon yung ating mga pangailangan. Your confidence isn't from being perfect. It comes from praying in line with God's perfect plan. Kaya nga, very important. Truly, sabi po ng Mark, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea and does not doubt in their heart. So ito na naman po, faith, pananampalataya na naman ito, na walang pagdududa in their heart, but believes what they say will happen. It will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Believe. Maniwala kayo po. Believe that you have received it and it will be yours.
Amen! Amen! Praise the Lord. Come on, sige po. To pray confidently, you have to trust God's power even when nothing has changed yet. Kahit hindi pa, parang wala pa, pero ang sabi po, pray confidently. Dahil in God's time, yan po ay mangyayari. Kaya nga, kung talagang prayer unleashes spiritual strength and victory, kaya nga, pray in unity with other believers. Pray in unity with other believers. Bago po itong Matthew 18, 19, 20, punta muna natin itong Psalms 133. Psalms 133, 1-3. Behold, how good and pleasant it is when brethren dwells together in unity. Kantanin naman Romer. Behold, how good and how pleasant it is when brethren dwells together in unity. It is like the precious oil in the head, running down on the bird of Aaron, running down on the collars of his robe. It is like the dew of Hermon which falls on the mountains of Zion. For there the Lord commands the blessing. Pag tayo po talagang nanalangin, sama-sama, ngayon po, congregational prayer, sa ating pong meeting of the prayer warrior, talaga pong mamamangha po tayo. Pag tayo po talagang pinagsama-sama po natin yung ating pananalangin. Ito po ang ibig sabihin ng ating binabasa. For there the Lord commands the blessings, life forevermore. Unleashes po ng spiritual strength and victory when we all together, hindi lang po yung mga personal devotion, talagang congregational prayer, sama-sama po tayong mananalangin. Yung isa pong prayer meeting po natin dito, si Pastor Francis, matatapos na po yung pananalangin, and then tumawag po, meron pong emergency, something happened sa kanya pong anak, na aksidente or parang something bad happened, na aksidente or nakatake, parang aksidente, basta meron pong nangyari hindi maganda, emergency, kailangan po siyang itakbo sa ospital. Tinawag po siya dito. Tapos, bago po siya nang umalis na sinabi niya ang problema, bago po tayo magtatapos na sana ng doxology, nagkaisa po tayo sa panalangin. Pinanalangin po natin. Talagang marubdob. Pray together, marubdob na pananalangin. Pinanalangin po natin yung anak ni Sir Pastor Francis. And sure enough, binalita po niya pagka-Biyernes, normal po ang lahat ng check-up. Naging normal dahil po sama-samang nanalangin ang mga anak ng Diyos. Ito po ang ginagawa ng ating sama-samang panalangin. Kaya nga po pag Miyerkules, samahan niyo po kami sa ating meeting of the prayer warrior. Pati na po yung inyong mga testimony, ma-share po ninyo dito sa ating pong pananalangin. Amen. So, punta po tayo sa Matthew. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything, dito pa lang, they ask for, it will be done for them, for my Father in heaven. For where 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. Of course, dito po sa 2, kasama po dito, yung mga mag-asawa, where 2 or 3, yung pong mga pamilya, mga anak, 2 or 3. Di lalo na po pag marami, kaya nga po yung pong mag-asawa, pag tayo po inanalangin, pag meron po tayong hindi pagkakaunawaan, meron po tayong away-away, magkakaroon po ng problema. Baka hindi agad yung 1 Peter 3:7, nandiyan ba 1 Peter 3:7? Ito po magiging dahilan kung bakit kumisan hindi pagkikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. 1 Peter 3:7. Husband, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Dapat pala lagi nagkakasundo ang mag-asawa, ang pamilya, lagi nagkakasundo ang kongregasyon, nagkakaisa sa panalangin. Meron po tayong pinapanalangin dito, yung ating mga properties dyan. Yung properties dito, talagang bibigyan tayo ng properties. Tapos, meron dyan, imposible yan Imposible yan
Magkaisa po tayo sa pananalangin para po ibibigay ng Diyos yung ating mga pinapanalan. Mas malaking sanktuaryo, 10,000 souls or more para po ibigay ng Diyos. Magsama-sama po tayo sa pananalangin. Amen. Magkaisa po tayo sa pananalangin. Ito po ang sinasabi ng ating pinag-aaralan. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. So, makikita po talaga natin ang tindi po ng pananalangin. United prayers open the door for God to move. United prayer open the door for God to move. Kaya nga po, unity is where God pour out His blessing. Pour out His blessing. Magsama-sama po tayo nanalangin. So, dito na po ako magtatapos. Yes. Tatapos si Pastor Jack. Ay, salamat, Tada Ringali. Anyway, maganda po itong ito. Yeah. Yung pong kwento po ng Acts 12:1-5. Patapos na po tayo. Dito po tayo magtatapos. About this time, that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this met, with the sword, pinugutan ng ulo. Tapos, natuwa yung mga tao when he saw that this met with the approval of the Jews. Natuwa yung mga Jews. Ngayon, si Herod naman, pinahuli si Peter. Proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of the unleavened bread. Passover, peace po ito, unleavened bread. After arresting him, he put him in prison. Pakulong na po, pinakulong, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers. 4 squads of 4 soldiers. Meron po itong, meron pong matindi ito. 4 squads of 4 soldiers. Each Herod intended to bring him out of for public trial after the Passover. So pagkatapos po ng Passover, talagang lalabas ni King Herod si Peter para po sa trial. So Peter was kept in prison. Siya po ay nakulong, hindi lang po basta nakulong, nakatanigala pa si Pedro. Tapos doon sa loob ng kulungan, merong 2 sundalong nagbabantay sa kanya, at doon po sa labas ng kulungan, meron pang 2 na baka makalusot doon sa. Paano makakalusot si Pedro? Nakatanikala na nga. Kaya nga po 4 squads of 4 soldiers. Ito pong 4 squads, 16 po ito. Meron po silang shifting, 6 hours. 6 to 12 ng umaga, 12 to 6 ng hapon, 6 to 12 ng gabi, and then 12 to 6 na naman ng umaga. So, paano makakatakas? Meron 2 sa loob, meron 2 sa labas, na 6 hours, mapalitan sila, imposible makatakas si Pedro. Kaya nga, tuloy po natin. So after arresting him, he put him in prison, handing over to the guarded of 4 squads of 4 soldiers. Each Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the churches, ito po yun, but the churches was earnestly praying to God for him. Earnestly praying to God for him. Ito po ang nangyari. Pag ang iglesia po ay talagang earnestly, kahit po sa ating mga personal na panalangin, earnestly prayer, gagawa po ng milagro ng Diyos. Gagawa po ang milagro ng Diyos pag tayo po isama-sama sa pananalangin. Meron po tayong prayer, GC prayer, yung pong prayer partner, kung hindi pa po kayo kasama, meron po tayong GC prayer sa ating CTPI. Nandun po yung mga prayer request ng mga kapatiran. At pag nag-send po ng prayer request yung isang kapatid, marami po, yung mga magkakapatid talagang pinapanalangin po yung pangangailangan ng kagalingan, yung pangangailangan ng magtetest sa board. Ganyan po yung corporate, yung pong panalangin sama-sama dito po sa ating pinag-aaralan. Kaya nga, earnestly praying to God for him. At alam po natin ang nangyari, bigla na lang nakalaya, nawala yung tanigala, tapos hindi naman namalayan ng 2 sundalong nagbabantay sa kanya sa loob, pati yung nagbabantay sa labas, hindi man namalayan
nakalabas na si Pedro. At ito po yung nakakamangha. Pwede pa ni. Siya ko panggang alas 5. Siyempre, din eh. Matatapos na po tayo. Conclusion na po ito. Ang gusto ko lang pong bigyang diin, kung yung pong pagkakatakas ni Pedro ay imposible. May bantay siyang 2 sa loob, may bantay siyang 2 sa labas, tapos 4 ship pa, 6 na oras, paano siya makakatakas. Pero pag nanalangin po ang mga anak ng Diyos, they pray together earnestly, mangyayari po ang milagro. And sure enough, nakalabas po si Pedro, hanggang siya makarating, kumatok sa disciples. Meron pong babae doon, si Rhoda. Nananalangin pa rin sila. Meron pong Rhoda, kumakatok si Peter, nakita niya si Peter. Kasi alam nila, nakakulong si Peter. Tapos, bigla na lang nakita niya, nandun sa pinto. Hindi ko alam kung nahinta. Bigla niya sinara yung pinto. Bumalik siya. At si Pedro, kaya nandun si Pedro nga. Tapos, ito pong nananalangin sila, patungkol kay Pedro na magkaroon ng milagro. Tapos, nung nandun si Pedro, maninap ka. Ano po nakasulat? Kung tutuloy niyo po yung talata, nananaginig pa, are you out of your mind? Sabi po ng mga disciples kay Rhoda. Pero, long story short po, talagang nakita po nila si Pedro na talagang nakalaya. So, ang problema po dito, talagang dito na ako magtatapos. Dito na ako talaga magtatapos. Praise the Lord. Basahin lang mo natin. United prayers reaches God when human power can't. So, united prayers po. Huwag po tayong mawalan ng talagang pananampalataya. Basta sama-sama po tayo. Kaya nga po, samahan niyo po kami. Tuwing Miyerkules, nung alam mo rin pong importanteng gagawan, Takaw po Kenny, ng Miyerkules. Yung pong worship and intercession night, every last Wednesday lang naman po yun. So yung pong ating regular na prayer meeting ng Wednesday, yung po 9 o'clock, matatapos na tayo. Minsan, before 9 o'clock, matatapos na tayo. Para po sama-sama tayo sa pananalangin. Amen. Praise the Lord. So tuloy ko na po yung aking sinasabing magtatapos. Meron po isang judge, hindi alam ang gagawin. Isa pong judge. Kasi po meron isang church, andoon, tapos merong nagtayong bar doon sa tabi ng church. Doon sa tabi ng church, of course, yung church nananalangin na, Lord, 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 sabas-sabas nilang nanalangin. Kayo na po ang bahala gumawa ng paraan dito po sa bar na ito. Nakakaano po sa aming pananampalataya. So, tapos, long story short, nasunog yung bar. Dinimanda po ng bar owner yung church. Dito po naguluhan yung judge. Yung bar owner, dinimanda yung church. Tapos, yung church naman, ayaw umamin ng responsibility na hindi daw sila ang may kagagawa ng sunog. Ito, yung judge, yung bar owner, na hindi naniwala sa panalangin na kayo ang nanalangin para siya masunog. Pero hindi naman panalangin para masunog. Basta, nananalangin sila, Panginoon, gumawa kayo ng paraan, dito po sa bar na ito. So, yun siguro ang parang ginawa ng Diyos, kaya dinimanda sila ay, pambihira kayo, sabi ng judge, hindi ko kayo maintindihan. Nananalangin kayo, tapos ngayong natupad yung panalangin, hindi kayo maniniwala. Nagigess niyo po, nananalangin tayo, pero pag tinugon ng Diyos, hindi pa tayo makapaniwala. Kaya nga, pag tumugon ng Diyos, masusurpresa ka na lang. Ganon pala, tumugon ng Diyos, mabibigla ka na lang. Mas marami pala ang ibibigay ng Diyos sa ating mga panalangin. More than all we ask or imagine. Call unto me and I will answer thee. Jeremiah 33:3. And I will show you great and mighty things na hindi nyo pa nakikita. Amen. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ko nga, this may be our last topic dito po sa ating panalangin. The prayer unleashes spiritual strength and victory. Pero, hindi po tayo titigil sa panalangin. Pray earnestly without ceasing. Pray confidently because of Jesus. Pray in unity with other believers. Bago po tayo tumanggap ng
banal na hapunan. Sino po talaga ang pwede nating tignan ng matinding pananalangin? Maging halimbawa ng panalangin, pinag-aralan po natin mga great heroes of the Bible patungkol sa panalangin. Remember po, ang ating Panginoong Jesus, kung gaano katindi ang kanyang panalangin doon sa prayer of Gethsemane na halos yung pong kanyang pawis ay maging dugo. Pinawisan po siya ng dugo ayon po sa may ibang talata. Bakit po siya nanalangin ng marubdob? At sinabi pa niya, remember, Father, not my will, but your will be done. Ano po ang panalangin niya? Matupad ang will ng Panginoon that Jesus was sent to the world. For God so loved the world. He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ito po ang panalangin ni Jesus. Kaya nga po't halos tumulo po yung tugo sa kanyang papawi, sa kanyang katawan. Not my will, but your will. Itinuloy po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang panalangin. Remember po, habang siya nakapako doon sa krus, ano ang panalangin niya? Father, forgive them. Ito po ang panalangin ng ating Panginoon. At kahit po tayo ay talagang anak kay Kristo na, hindi po tumitigil ang Panginoong Kristo Jesus ng pananalangin para sa atin. Nasa Romans 8:34 po yan. Romans 8:34. Jesus is interceding for us para hindi po tayo maagaw ng kaaway. No weapon against us shall prosper. Wala pong pwede. Ito po yung panalangin ng ating Panginoon. Doon sa Romans 8:34, who then is the one who condemns? No one, Christ Jesus, who died, nag-resurrect na po ang ating Panginoon. More than that, who was raised to life in the right hand of God, and is also, hanggang ngayon po, Jesus is interceding for us. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is praying. Hebrews 7:25 for us, interceding for us. Hebrews 35. Last verse na po ito. Hebrews 7:25. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Napakahalaga po ng panalangin, because prayer unleashes spiritual strength. Meron po tayong victory. Tayo pong lahat tumayo. Hallelujah. Tatanggap po tayo ng banal na kapunan. Ano man po ang ating pinapanalangin, marahil hindi pa yan tinutugon ng ating Panginoon. Pero kanino po talaga tayo? Kanino po talaga tayo ihingi? Kanino natin ilalagay yung ating pagtitiwala para mayroong katugunan? Sino ba talaga ang sapat-sapat para tumugon sa ating mga pananalangin?